Okay po. Pusiya ng cases of record to the controversial DSW retention of social pension violating two laws. So which is the RA 11350 and RA 11916. So sir? Yeah, hindi po ako ang chairperson o ang president ng Davao del Sur. Si ano po yun, yung napatay. Sorry po. So, ako po ang chairman ng senior citizen. Sa senior citizen po, sorry. Okay. Alam niyo po, mahaba po sana ito. Kaya lang, i-brief ko lang po ngayon. Siguro sa susunod na mga kapihan, i-discuss po natin ito. Meron pong isang executive order na pinirmahan si BBM at the behest of Secretary Rex Gatchalian and former Executive Secretary Lucas Bersamin, yung Executive Order number 96 na i-retain ng DSWD yung social pension. Bawal po yon. Yun po ay unconstitutional. Noong pong November 18, nag-file po ako ng petition for certiorari, prohibition, and mandamo sa Supreme Court. So, i-brief ko lang po. As a background, noong pong bago mag-eleksyon, masyadong maraming nilagay na pondo ang Kongreso sa DSWD para sa AIC, sa AKAP, sa TUPAD, sa DOLE, para magamit nila pambili ng boto. Diba? Kasi yung pagbibigay ka ng AIX, iniipon nila yung mga tatanggap ng AIX para bang sa kanila nang galing yung pera, para nangangampanya sila. Yun po yung purpose nila doon. Now, yung pong senior citizen, isa pong sektor na hindi masyadong inintindi ng gobyerno. As a matter of fact, yung pong ating konstitusyon, magmula noong 1898, 35, 73, at yung ating bagong konstitusyon, wala pong provision para sa senior citizen. Kung pupunta kayo sa konstitusyon ng ibang bansa, Thailand, Vietnam, Malaysia, meron po silang palaging provision for senior citizen. Ang meron lamang po tayo yung kabataan. Kasalanan ni Rizal yan eh. Sabi ni Rizal, ang pag-asa daw ang pag-asa ng kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero sa senior citizen, ang ginamit niya isang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, walang pamasahe, hindi niya sinabing senior citizen yon. Okay. Noong pong 1992, nagkaroon ng batas tungkol sa senior citizen, Republic Act 7432. Ito po yung nagbigay ng discount sa senior citizen. Ang sabi po ng batas na yon, ang senior citizen daw ay Pilipino, 60 years old, na hindi kumikita ng more than 60,000. So, yun ang ibig sabihin, noong 1992, sa Republic Act 7432, kung ikaw ay sumusweldo ng 60,001 peso, hindi ka senior citizen. Ibig sabihin, hindi ka entitled sa discount. Okay. Yung pong batas na yon, hindi gumawa ng komisyon for senior citizen. Ang ginawa niya is localized OSCA. In comparison, para lang po maintindihan natin, noong 1997, nagkaroon po ng RA 7891. Ito po yung sa IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act. Nung lumabas yung IPRA law, yung batas na yun, gumawa na siya ng NCIP. So, merong NCIP na mag-i-implement kung ano yung nasa batas. Pero yung pong Senior Citizens Act noong 1992, wala. Ang ginawa niya, OSCA. Ano po ang sabi ng batas? Ang lahat ng senior entitled sa discount. So kung tiga rito ka sa Maynila, nagpunta ka ng Baguio, hindi ka binigyan ng discount sa Baguio, wala kang senior citizen commission na pupuntahan. Kasi walang ginawang senior citizen commission yung batas. Yun po yung problema. Noong pong 2004, after 12 years from 1992, inamyandahan yung RA 7432 ng RA 9257. Tinanggal po yung 60,000. So magmula noong 2004, kahit na bilyonaryo ka, pero senior citizen ka, entitled ka sa discount. Okay. After another 6 years, noong 2010, lumabas po yung Republic Act 9994. Ito yung Expanded Senior Citizens Act. Yung discount na binibigay sa senior citizen, nadagdagan kasi tinanggal yung VAT. So magmula noong 2010, pag ikaw ay senior, kakain ka sa isang fast food ng 100 pesos, aalisin mo na yung 12 pesos na VAT. Yung matitirang 88 pesos, yun ang bibigyan ng discount. So yun yung Expanded Senior Citizens Act of 2010, RA 9994. Yung RA 9994, nagbigay din siya ng social pension. Ito yung 500 pesos na pension para sa mga indigent na senior citizen. Ang problema po doon, indigent, merong definition. Ang sabi doon, kailangan yung indigent ay frail, mahinang katawan. So pagka senior citizen ka, wala kang pera, pero malakas ang katawan mo, hindi ka entitled sa pension. Pagkatapos, kailangan sickly or with disability, walang pension, etc. So may problema po yon. Kasi merong pondo na ibibigay pero hindi alam ng DSWD kasi walang komisyon eh. So DSWD ang magbibigay ng pondo na yon, ang magdidistribute nun.
may problema yung DSWD kasi hindi niya alam kung sino yung indigent. So ano pong ginawa? Ang nangyayari ngayon, maraming mga hindi naman talaga indigent, pero malakas kay kapitan, malakas kay mayor, malakas sa DSWD, tumatanggap ng social pension. So wala pa din pong ginawang komisyon. Noong pong 2016, nagkaroon tayo ng RA 10868, yung Centenarian Act. Ang lahat ng Pilipino na umabot ng 100 taon tatanggap ng 100,000 galing sa DSWD kasi wala kang komisyon so DSWD na naman. Noong pong 2019, panahon ni PRRD, lumabas yung Republic Act 11350. Ano pong sabi nun? Magkakaroon ng National Commission of Senior Citizens. Yung lahat ng programa para sa senior na nasa DSWD ililipat sa NCSC. Okay. Kasama po doon dapat yung social pension. Ang sabi doon, dapat in 3 years. Lumabas po yan ng 2019, dapat ng 2022, dapat mailipat na. Nagkaroon po ng secretary ang DSWD na appointed ni President Digong Duterte na medyo leftist. Noong pong panahon na yon, napabalita na maraming mga NPA ang tumatanggap ng social pension. Kaya nung matanggal yung secretary na yon, dinala niya yung record. Walang iniwan na listahan sa DSWD nung mga tumatanggap ng social pension. So nung pong 2022, yung 500 pesos a month na increase by Republic Act 11982, na increase yung 500 to 1,000. Ang sabi po ng batas na yon, yung 500 na pension magiging 1,000 na. Pagkatapos inulit sa Section 2 ng batas na yon, ito ay ilipat sa NCSC, National Commission of Senior Citizens, in 3 years. So dapat ngayong August 2025, dapat na ilipat na ng DSWD yung social pension na 49 billion sa NCSC. Ang budget po niyan sa 2026 is 54 billion. Yung DSWD, idinideliver yung social pension na yan in cash. Nung pong gumawa ang NCNC ng IRR, Implementing Rules and Regulations, nilagay namin dun sa IRR na dapat hanggat maaari itigil na yung pag-deliver ng cash para mawala yung pamumulitika. Dapat yung social pension na yan, i-deliver gumamit ng cash card ng Land Bank o kaya gamitin yung money transfer facilities, GCash, Paymaya, allowance change, o kaya gumamit yung mga kumpanya kagaya ng Palawan, Cebuana Luwiner Post Office. Ayaw ng DSWD. Hanggang ngayon, cash nila dinideliver. Gumawa rin kami ng provision sa IRR na dapat ang DSWD magpadala ng listahan ng lahat ng tatanggap ng social pension sa lahat ng barangay. Para kung tigaro ka sa barangay, alam mo kung merong nakalagay doon na hindi naman talaga tiga-barangay o baka merong patay na. Kasi maraming patay na sa mga reports sa amin na tumatanggap pa rin ng social pension. Nung pong April, alam ni Secretary Rex Gatchalian na itatransfer na yan dahil sa batas. Sumulat siya kay Presidente. Ang sabi niya, baka pwedeng i-transfer ang NCSC mula sa Office of the President to the DSWD. Nagpadala ng draft ng pong August 18, naglabas ng executive order ang Malacanang. Itinatransfer ang NCSC sa DSWD. Wala pong problema yon kasi supervision lang yon. Ang problema, yung social pension i-retain daw ng DSWD. So dalawa po yung batas na nilabag noong executive order na yon. Yung Republic Act 11350 na ang sabi lahat ng function para sa senior citizen ililipat ng DSWD sa NCSC. Pangalawa po yung Republic Act 11982 na ang sabi, 11916 na ang sabi yung social pension kailangan ilipat sa NCSC. Ito po yung issue. 54 billion yan sa 2026. Dinideliver ng cash ng DSWD kahit na pwede namang gumamit ng cash card. Bakit mo ipipilit na i-deliver ng cash? Pagka-cash yan, bumalik yung record. Hindi mo na kayang bilangin, hindi mo na masisiyasat kung tinanggap pa talaga ng 4 million na senior citizen. Di ba? Maglagay ka lang ng hindi nakatanggap, pirmahan mo lang. Sino ang makakaalam nun? Samantalang kung pinadala yan sa GCash o kaya sa Palawan, pagka hindi yan natanggap ng senior, ibabalik yan sa agency. Samantalang pagka-cash, yun yung ano. Pangalawa,
yan po ay merong savings. Alam po yan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yung pondo na yan, meron yung admin cost na 2% to 5%. Ibig sabihin, doon sa 54 billion, 1.5 billion niya ng admin cost. Ang ginagastos po ng ahensya is only about 300 to 400 million. So, ibig sabihin, magkakaroon ng savings na mahigit na 1 billion. Kung yung savings na yan ay nasa DSWD, hindi sa senior citizen magagamit yan. Samantalang kung nasa NCSC siya, ano man yung savings na makukuha ng NCSC doon sa pag-implement ng social pension, gagamitin para lang sa senior citizen. Ang sinasabi po natin, kung walang corruption, kung wala silang masamang balak doon sa 54 billion na yon, bakit ba gugustuhin nila na labagin yung dalawang batas? Bakit kailangan na DSWD ang mag-distribute ng social pension samantalang merong dalawang batas na nagsabi dapat NCSC ang mag-implement yan? Meron pong kasabihan, sabi, if it looks like a duck, walks like a duck, and talks like a duck, it might be a duck. Pag sinabing siguro may corruption dyan, dahil kaya ayaw nilang ilipat, yung tunog lang yan may corruption, baka may corruption. So meron po tayong, meron po kaming petition, meron po akong sinabit na petition sa Supreme Court noong November 18 na pinapadeklara natin na unconstitutional yung EO 96. Sa mga susunod na talakayan, didetalyihin po natin yan kung ano yung mga possible corruption areas doon sa pag-implement ng social pension. Maraming salamat. Susugat ko lang po yung sinabi ni Ka Raymar tungkol diyan sa sa paggamit ng mga program. Hindi yung cash cards and all. Hindi yung ba